Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat po na sumusuporta sa aking channel at sa lahat po ng mga subscribers ko. Maraming salamat at sa mga magsusubscribe pa sa aking channel. Simulan na natin to. Mula po ito kay Melv's Castle. Ang title po nito, China Minister hinamon ng US. Nagkasagutan, nagkainitan, US Major General pumalag, warning ng China. Simulan na natin to, no? Nasa description po ang link ng video ni Melv's Castle para po makapag-subscribe ka sa kanyang channel. Let's do this. Harap-harapang pinagbantaan ni Chinese Foreign Minister Wang Yi si US National Security Advisor Jake Sullivan. Matapos din ng pahayag kahapon ng US Indo-Pacific Command, hindi nagugustuhan ng China na magpapadala ang US ng warship para tumulong sa disputed water sa South China Sea. Ba't daw susuportahan ng Amerika ang magnanakaw na Pilipinas? Nananawagan ng Chinese minister na kung ayaw ng Amerikang lumala pa ang tensyon, lumayo-layo kayo sa South China Sea. Grabe naman tong China, no? Ang tapang, grabe. At nako, wala kayong pakialam kung tumutulong ang US sa mga kaalyado nilang bansa. Karapatan ng bawat bansa yan. Palibasa kayo, wala kayong kakampi kasi mga hudas kayo. Saka yung US pang hinahamon nyo, ha? Napakatindi nyo talaga, ha? Tingnan natin, baka naman hanggang boka lang kayo, no? Ito po, magandang laban na po ito, no? China at US na. Nako, kaya nga po medyo nakaka-excite din na kung manalo si Trump kasi alam po natin na si Trump talaga ay dudurugin talaga tong China, lalo-lalo na po sa tax. Sa tax pa lang po, no? Itataas niya po ng 60% ang import tax ng China para po gumapang talaga ang ekonomiya ng China. Ganun po ang gagawin ni Donald Trump kapag nanalo siya sa eleksyon sa November. Tingnan natin ang tikas itong China, napakayabang talaga. Amerikang lumala pa ang tensyon, lumayo-layo kayo sa South China Sea. At sa bukod pang pambabatikos ng China's defense, US raw ang utak ng lahat ng panggugulo. Inuutusan ng Amerika ang Pilipinas na labanan ang China. Hindi rin pinilagpas ng Chinese military ang pagpapalipad ng Philippine Air Force NC-212I. Spy raw to at may kasama pang F-22 Raptor. Grabe naman tong China, no? Yung mga ginagawa nila ay ibinibintang sa atin. Tayo ay nandiyan dyan sa West Philippine Sea para mag-resupply dun sa Teresa Magbanwa, saka dun sa BRP Sierra Madre. Ini-intercept nga nila tayo, eh. Di ba? Yung mga ginagawa nila, silang spy. Marami na po tayong spy dito sa Pilipinas, lalo sa PCG. No? Nagkalat na po sila dito sa Pilipinas. Sana nga po mapaghuhuli na yung mga yan, eh. No? Saka syempre dito rin sa West Philippine Sea, hirap na nga po tayo mag-resupply mission, eh. Tayo parawang spy, grabe talaga. Yung mga ginagawa nila, ibinibintang po nila sa atin. Napakahunghang tong mga to. Napaka-unprofessional daw nito. Magpasalamat pa daw ang US at Pilipinas na hindi pinasabog ng China ang ating mga aircraft. Talaga? 在后边捣乱的呢是谁呢？一个是美国，第二个呢是美国又拉上了他的小兄弟。总的来讲叫什么呢？叫域外国家。这域外国家在挑起这个争端，主要还是针对中国吧。美国他搞。 Anong hindi kayo i-anuhin? Eh kayo yung nanggugulo. Alam nga namang manahimik lang sila, hindi sila gumawa ng ng aksyon. Eh kaalyadong bansa nilang Pilipinas at ang marami pa pong bansa. Grabe talaga itong mga tsekwang to, talaga wala sa ayos, no? Gusto nila sila lang yung anak ng Diyos. No, gusto nila angkinin ng buong mundo. Eh hindi naman nila kaya ang US. Number 1 pa rin ang US kahit anong gawin nila. No, kaya wag nilang hahamunin ng US. Para sa akin lang po, no? May napatunayan na po ang US. Hindi sila uurungan ng US, lalo pag si Trump naging presidente, patay kayo. No? Pero dito pa lang ka Joe Biden, buhos lang suporta sa lahat ng sa lahat ng mga kaalyado, lalo diyan sa Israel. Grabe, no? Kaya po nagdalawang isip talaga yung Iran na umatake. Natakot sila sa sobrang dami ng carrier lang doon sa Middle East ng US, di ba? Kaya itong hunghang na to, napakayabang, no? Tingnan natin. Hamunin nyo kasi ang US para mag-aalaman na talaga. 挑起这个争端，主要还是针对中国吧。
美国他搞所谓的叫航行自由行动，你搞这个自由行动完了以后，到我们这个南海岛礁附近去临近海域和上空进行抵近侦察，进行 Grabe talaga yan, puro kabaliktaran sila daw nag-ano ng freedom of navigation sa adjacent water in airspace. Samantalang sila yun ang aharas sa karagatan sa himpapawid. Putik na to mga to. Puro fake news talaga ang ginagawa ng China. Wala naman naniniwala sa kanila, sila lang naniniwala sa kalokohan nila. Ayop talaga eh. 前一段呢不是又有飞机到了我们南海，我们南海的这个飞机，我们自己的战机对它进行这个驱离嘛？他认为我们什么又是不专业了，又是什么？我认为呢就是太专业了。我们如果 We are more professional. Wow! Grabe! Professional daw sila kaysa daw sa US. Samantalang sila ang lumalabag sa UNCLOS. Sila ang pumapasok ng teritoryo na may teritoryo. Hindi lang po sa atin, sa lahat po, no? Sa Korea, sa Japan, sa Vietnam. Ayun, minashinggan sila ng South Korea. Lumubog yung barko nila. Pinatay-kanon sila ng Japan. Sinalubong sila. Ayun, tameme na naman sila. Di ba? Tayo lang po talaga hindi po pumapalag dito sa China eh. Isipin nyo, sila raw yung professional. Di ba? Sila daw yung gumagawa ng tama dyan sa West Philippine Sea. Ayop eh. 如果不专业的就撞上它了，就是因为我们的飞行员是按照这个合法合理合规complied with law and 我们的飞行员是按照 complied with laws and regulation. Wow talaga, grabe. Ginagawa ko na lang po katatawanan, no? Kasi po nakakatawa talaga yung sinasabi nitong hunghang na to. Grabe, no? Sila daw yung nasa tama. Napakatindi talaga. Hay nako. O mga pro-China, syempre tumaas yung moral nyo dahil yung yung Chinese, itong mga Chekwan to, tinan mo, sinasabi, gatungan nyo pa yung mga pro-China ng Pilipino dyan. Ako, palibada, no? Alam nyo na. 这个合法合理合规是按照规则进行。 Idinipensa naman ni US Security Advisor Jake Sullivan ang Pilipinas na China ang tunay nagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Nagpapalitan nga ng manghang na salita ang dalawang matataas na opisyal. Pati ang Pentagon na tanong na rin sa deployment ng warship. Nakadepende daw sa Pilipinas kung ano ang ipapadala sa China. Mag-request daw ang AFP at handang ibigay ito ng Amerika. Actually, yung spokesperson ng US, chill lang nun yung nakikipag-usap dun sa ng China eh. Kasi alam nila yung kapasidad nila. Hindi nila kailangan makipag ad hominem sa China. Yung China, alam nyo naman, ratrat yan, puro bunga nga yan eh, no? Pero siguro nasa isip ng spokesperson ng US, no? Subukan nyo. Mag-declare kayo, girahin nyo kami. Tingnan natin kung ilang araw lang kayo abutin o ilang buwan. Diba? Ganun lang yun eh. Diba? Number 1 yan, pinakamalakas sa buong mundo. Hindi kayo, panghihinayangan ang gastusan o talagang pagtuunan ng panahon ng US. Kayong mga Chekwa kayo. So, posibleng tayo talaga ang nag-request ng long-range ballistic missile na kayang pasabugin ang Chinese territory. Nakahanda raw ang Pentagon na mag-supply ng armas sa atin. Admiral Paparo said recently that the U.S. could escort Filipino vessels during resupply missions, that this would be within the bounds of the Mutual Defense Treaty. I wanted to know if that's consistent with the Secretary's thinking. Yeah, thanks, Noah. What I would say is that the Philippines remains the lead for its own operations in the South China Sea, and we continue to provide significant advisory support in addition to our efforts to help modernize the Philippine military. Tignan nyo isipin nyo, no, lahat. Support, di ba, modernize, lahat eh. Lahat itinutulong sa atin ng US. Tayo lang talaga ang ayaw magpasama. Di ba, dati sinutubo na sa atin lahat ng US eh. Ito na hindi na kayo dapat manghingi, ibibigay na namin sa inyo. Ito $500 million, ito yung pang nyo dyan sa sandatahang lakas nyo. Bibigyan namin kayo ng moral support. Magsabi lang kayo, kailan ba kayo magpapasama sa amin dyan sa sa West Philippine Sea, kasi nakikita namin, hirap na kayo sa China At ngayon, binabaliktad na naman, no? Sipin nyo, tayo talaga yung ayaw. May pride saka ego eh. Ewan ko ba bakit ganun, no? Kaya ito, naririnig natin dito ang katotohanan. Ang US po ay todo support sa atin.
And so, as allies, we continue to stand with the Philippines, Yes. given especially the PRC has consistently prevented them from executing lawful maritime operations Tama. in the South China Sea. 'Di ba? Lawful maritime exercise diyan. Ibig sabihin, tayo kasi ang nasa legal. Tayo ang totoong may karapatan sa EEZ natin, no? Ang China ang balahura, ang actually trespassing nga sila. UNCLOS hindi nila nirerespeto, dinalabag nila ang UNCLOS. Ang pinaniniwalaan nila yung 10 dash line nila na kanila buong West Philippines. Hindi naman pwede yun. 'Di ba? Kumbaga tayo po sa sariling teritoryo natin, pinapalayas tayo. Malaking kalokohan yung ginagawa sa atin talaga ng China. And so our commitment to that alliance is ironclad. Yes. As you know, our governments have close continual consultations, so any military support would be at the request of the government of the Philippines. And in that light, Admiral Paparo simply called it an option within the context of consultations. Tayo, sabi niya, no, tayo ang magsasabi kung kailan tayo tutulungan. Ewan ko kung bakit, sabi ni Browner, ayaw pa rin nila. No, na yun lang nga, alam niyo na, nasabi ko na yan, no, kung ano yung hindi maganda sa tenga na sinabi ni Browner, na talaga pong nadismaya tayo doon sa sinabi niya. Kaya nga po na suggest ko na sana kung pwede po, no, na si Sec Gibo na lang ang mag-decide ng mga kaganapan dyan sa West Philippine Sea, kasi po bumababa po moral natin doon sa sinabi ni Browner talaga na yun. Itingnan nyo na lang po sa nakarang reaction video, nandito naman po yun sa ating channel, makikita nyo yun. At talaga pong sana si Sec Gibo na lang kung pwede, siya po mag-decide yan. At yun nga, dire-diretso talaga ang suporta ng US sa atin dito. Ironclad, kasi sabi niya lang din, no, yun yung sinabi ni Joe Biden, na presidente ng US, na ironclad talaga ang susuporta sa atin ng US. So you're saying that if they requested such military support, that could be on the table for consultation, that wouldn't be an immediate closed door? Well, again, without getting into hypotheticals, I think as allies, it would require require consultation between our two nations. Oo naman, kasi nga yung Israel nga, di ba? Nakita nyo kung gaano ang buhos ng suporta ng US. Grabe, ang daming carrier doon. Kaya nga umikot yung puwet ng Iran eh. Natakot sila eh, di ba? Ganun ang suporta ng US. Kaya tayo, isang go signal lang talaga na kung magpupulasan lahat ng barko ng China dyan sa West Philippine Sea. Baka hindi na natin makita yung mga Chinese maritime vessel dyan sa teritoryo natin eh. At baka nga kapag talagang sinuportahan na tayo ng US dyan sa West Philippine Sea, na nagpasama na tayo, baka nga makumpuni na natin yung BRP Sierra Madre ng dahil sa US. Baka yan na lang inaantay natin talaga. Yung go signal na tulungan tayo ng US. Kasi po wala na pong nangyayari, no? Real talk. Ang yayabang nitong Chinese panay sisi sa Amerika, hindi pa nga sumasama, takot na. Papaano pa kaya pag sumama talaga ang mga yan? Ano sa tingin nyo ang kakalabasan nun? I-komento sa baba ang side. Ayun lang po, no, nagawa natin ng reaction video, napakagandang video na ito ni Melvs Castle. Mag-subscribe kayo sa kanyang channel, no, nasa description ang link ng kanyang video. Huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Like this video, share. Road to 100k subscribers na po tayo. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.